Inweltahan ni Vice President Sara Duterte sina Senadora Risa Hontiveros at Party List Representative Franz Castro matapos nilang questionin ang paggamit ng Office of the Vice President ng milyong-milyong piso na confidential funds. Ilang ahensya rin ang humiling na magka-confidential funds para sa 2024. Ano nga ba ang confidential fund at para saan ito? Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Vice President Sara Duterte admitted that she requested a 125 million confidential fund from the Office of the President. May we request a copy of that letter, Madam Chair, and the approval of the President? Tatalakayin natin mga idol, ang mainit na balitang nagaganap sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros tungkol sa panukalang confidential funds. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Huling binanata ni Vice President Sara Duterte ng Department of Education Secretary, ang mga grupong tumutuligsa sa kanilang hinihinging confidential funds para sa kanilang opisina. Sa isang opisyal na pahayag, direktang pinangalanan ni Vice President Sara Duterte. Si Franz Castro isang party list representative at Senadora Risa Hontiveros sa pag-question ng mga ito sa hinihiling na confidential funds ng OVP at DepEd. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Ayon kay VP Sara Duterte, tila walang kasamang ebidensya ang mga alegasyon laban sa kanya hanggang sa ngayon. Ito ay nagpapakita na wala pang sapat na pruweba para patunayan ang kanilang mga paratang. Ngunit, hindi nagpatalo si Senadora Risa Hontiveros sa mga binitawan na salita ni VP Sara Duterte. Ano nga ba ang kanyang naging tugon sa mga alegasyon na ito? Narito ang kanyang tugon kay VP Sara Duterte. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Kaya, i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na, simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. And we should expose the lies employed by the terrorists to survive. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Sige lang sila atake, sige sila atake. And then nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung lie, the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya, naglabas na kami ng statement ngayon nagpasalamat na kami kay Congressman Estela Kimbo, nagpasalamat na kami kay ES, nagpasalamat na kami kay Secretary Kimbo, nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo magsalita because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit para in the end yung hindi totoo maging totoo sa utak ng mga tao. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If
If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. At higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na issue. Si Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng BNB at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Naantay ko hanggang ngayon. Araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang naibigay na papel? Meron na ba silang na-file na kaso? Meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. And then pag tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung tatlong words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong makabayan block. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Franz Castro, tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin nyo si Inday Sara na saan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. And take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Yan yun. Abangan natin mga idol, ang mainit-init na balita tungkol sa banggaan ni Senadora Risa Hontiveros at VP Sara Duterte. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!